Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pinaka-latest post ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. No? 1 hour ago, ito na i-post niyo. Attorney Vic Rodriguez, yun ang kanyang page. Sabi niya, ang title is Lead by Example. Ito, ang sabi niya, bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasailalim sa drug test at base sa resulta ako ay negative. Yun, nagpa-drug test ang isang private citizen. Ito ay susog sa aking paalaala sa mga nasa pamahalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamamatay-matay na isyu ng paggamit ng droga. Simpleng hiling, simpleng solusyon. A credible drug test for all. Okay? So, inattach niya dito yung kanyang drug test result. Ito, basahin ko Department, Department of Health, High Precision Diagnostic Plus, Katipunan Avenue, Blue Ridge A, Quezon City, NCR 2nd District, Drug Test Report. Okay? So yan Rodriguez Victor Dairit. Nandyan yung litrato ni Attorney Vico. Tignan natin yung transaction date and time at saka yung report date and time. Tapos i-compare natin yung isinabmit ni candidate Bongbong Marcos Jr. noong bago mag-eleksyon. Yung inutingkay ni Maharlika sa kanyang vlog. Okay. Ang transaction date time niya is April 4, 2024. Ang oras is 9:20 a.m. Ang report date time is April 4, 2024. Ang time na is 2:33 p.m. So, bilahin natin ilang oras bago niya nakuha yung resulta. 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 hours bago nakuha ni Attorney Vic Rodriguez ang resulta ng kanyang drug test. At ito nga, result na dalawa yung test niya methamphetamine at ano itong isa? Pero mabasa masyadong maliit. So, negative remarks, pass. Compare natin yung ipinakitang drug test result ni candidate BBM bago eleksyon, yung kanyang transaction date time at report date time, ang pagitan lang is only 2 minutes. Nako, niloloko nila ang taong bayan. Napaka-imposible nga magpa-drug test ka, after 2 minutes, makuha mo na yung resulta. Kay BP Sara na drug test, pinakita rin ni Maharlika, it took 4 hours. Ito kay Attorney Vic Rodriguez, 5 hours bago lumabas yung resulta. Ako last year, nung kumuha ako ng LTAP, lisensya ng firearms, it took me 4 hours bago lumabas ang resulta. So, yun po. So, ang nakapirma dito, hindi ko na mabasa, masyadong maliit yung mga pangalan ng mga doktor. Basta, this is a DOH facility, nagpa-drug test si Attorney Vic Rodriguez. So, ano ang kanyang mensahe? So, to me, mensahe niya ito sa mga nasa pamahalaan, lead by example. Ang malaking issue sa bansa natin ngayon ay ang ating presidente may issue, gumamit ba siya ng bawal na gamot o hindi? Kasi mismo dating presidente ang nag-akusar sa kanya
na gumagamit siya ng bawal na droga. Before election, yan na yung issue. Hindi lang tayo naniwala noon. So, ano ang basihan ng dating presidente, PRRD? PDEA report. Pinakitaan siya ng PDEA na nasa narcolist ng PDEA ang noon candidate Bongbong Marcos Jr. At ito nag-corroborate sa mga dokumentos, 3 dokumentos na ipinakita ni Maharlika, although sinasabi ng PDEA na fake documents yun, ginawa lang daw ng artificial intelligence. Ako, I did my own research at yung nakapirmang PDEA agent, kahit hindi ipinakita ni Maharlika, nalaman ko sino yung nakapirma. Tunay na agent sa PDEA yung nakapirma at meron siyang yung credibility niya na talagang strictong PDEA agent yon na walang sinasantok. Trabaho lang. Okay? So, ito. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Private citizen kayo, hindi nyo na kailangan ito magpa-drug test. Kailang, lead by example nga, ginawa nyo na. Ang tanong, gagawin ba ito ng mga namumuno? Maalala ko sa PNP, in fairness, yung NCRPO Chief, si Major General Nartates, ganda yung programa niya sa NCRPO. Random drug testing ng mga kapulisan sa NCRPO. At nagustuhan ito ng PNP headquarters panahon pa ni General Acorda. Mismo ang PNP National Headquarters, there was a time na nagpa-drug test ang top officers, top generals ng PNP, ginawa nila. At napatunayan naman na wala. It's clean. Yun, ang magandang halimbawa na ginawa ng kapulisan. Sabi ko nga, sana sa lahat ng police regional offices o provincial police offices, gagawin yun. So kung ginawa ng kapulisan, ginawa ng isang private citizen na si Attorney Vic Rodriguez, bakit hindi gawin ng mga matataas na opisyal ng gobyerno? Lalo na yung nasasangkot sa issue. Tama itong kay Attorney Vic. Simpleng healing, simpleng solusyon. Para matigil na yung issue. Nadi-divide na ang taong bayan tungkol sa issue na yan. Maraming naniniwala, marami rin hindi naniniwala. So once and for all, para mag-stop, magpa-drug test. Napakasimple. Bakit? Kung ako ang inaakusahan, kaagad-agad magpa-drug test ako kung wala akong itinatago. Kailan kung may tinatago, yun lang. Okay? So, yun. Sino ba yung palaging nananawagan? Si Attorney Roque, of course, si Maharlika. Yan ang panawagan niya. So, ito na. Simpleng panawagan, simpleng mensahe ni Attorney Vic sa pamahalaan. Lead by example, magpa-drug test. Ako, last year pa ako nagpa-drug test para sa lisensya. Kailan? Anytime. If, pwede. Bakit hindi? Nagawa nga ng mga kapulisan, mga top PNP generals, nagpa-drug test last year. Sana gawin ulit nila ngayon. So, ano pa? I believe marami pang, pag hindi nila gawin ito, yung drug test, marami pang sasambulat sa atin na mga expose
na ikakabigla natin pag nakita natin yung mga dokumentos na yan. So, salamat sa pangunguna ni Attorney Vic. Sino pa kaya ang susunod na magpa-drug test? Baka nga si PRRD magpa-drug test na rin eh. Sino pa yung mga ibang private citizens na hindi naman talaga kailangan, pagbigyan na ang kahilingan ng taong bayan, napakasimpleng simpleng solusyon yan. Ano sa tingin nyo? Magpapadrug test na ang mga nasa Malacanang? Sana nga.